Mga kwentong pambata ng mga Ingles. 101, Gabi ng Arabiya. Sa isang kaharian na hindi kalayuan mula rito, may isang hari na nagnanais ng isang perpektong reyna. Ang kanyang inaasahan ay kasing lawak ng kalangitan. At lahat ng maaaring maging kapareha hindi nakakatugon sa kanyang mga pangarap. Ngunit ang lungkot ng hari ay lalong nakaapekto sa buong kaharian. Ang dating maunlad at masayang kaharian ay naging ligaw at salat sa yaman. Pinamumunuan ng isang pinunong na ligaw sa isang walang saysay na paghahangad. Ang mga tao ay nagdusa, pasa ng bigat at hinarap ang mga kahihinatnan ng haring nawawala sa sarili. Hindi nila maunawaan ang aking pananaw. Alam kong may perpektong reyna. Alam ko ito. Paumanin, mahal na hari. Batid ko ang iyong suliranin. Ngunit hindi maaaring magdusa ang ating kaharian sa paghahangad na ito. Oo, babalik ako sa mga nakabimbing gawain. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit hinahanap ko ang pagiging perpekto. Hindi nararapat sa aking mga taong mas mababa pa ron. Ay, mabuti po, mahal na hari. Palawakin natin ang paghahanap at pag-aanyaya hanggang sa dulo ng ating kaharian. Yan ang gusto kong marinig. At yun na nga ang nangyari. Isang marangyang pagdiriwang ang hinihanda at ang mga potensyal na kapareha ay nanyayahan mula sa bawat sulok ng kaharian. Mahal na hari, kilala po ako sa aking kabutihan at katapatan. Paglilingkuran ko po kayo ng buong puso. Ang kabutihan ay kamangha-mangha. Ngunit kulang ka sa elegansya na aking hinahanap. Ako po ay bihasa sa diplomasya, mahal na hari. Matutulungan ko po kayong palakasin ang ating alyansa. Mahalaga ang diplomasya, ngunit kulang ka sa pinong pag-uugali na aking naiisip. Ang aking pamilya ay kilala sa karunungan at dala ko ang kaalamang iyon. Ang karunungan ay kapuri-puri, ngunit kailangan ko ng higit pa riyan. Mas higit pa. At kaya't nagpatuloy ang paghahanap ng hari. Ngunit walang sino man nakatugon sa kanyang imposibleng pamantayan. Habang pinaalis ang bawat kapareha, ang kanyang puso ay naging mas mabigat at ang kanyang isipan ay naging mas malabo. Narinig mo na ba? May isa na namang tinanggihan ang hari. Walang tao sa merkado, walang bagong mangangalakal na nakikita, umaasa lang kami sa aming ipon. Kung laging ganito, magugutom tayo. Anong silbi ng isang perpektong reyna kung wala ng kaharian na pamumunuan? Ang kaharian ay nalulugmok na sa kahirapan, ngunit sa takbo ng tadhana, isang araw ay lumipat. Isang araw ay lumipat ang isang mananaysay na nagngangalang Scheherazade. Dala ang liwanag ng pag-asa. Nais kong makipag-usap sa hari. Isa na naman? Matapos ang lahat ng mga potensyal na ipapareha, ano bang mayaalok ng isang mananaraysay na tulad mo sa aming hari? Higit pa sa mga kwento, ipapakita ko sa'yo. Naakit at bagyang natuwa, pinahintulutan ng mga alalay ang kanyang pagpasok upang makaharap ang hari. Bakit ka naririto, mananalaysay? Nais mo bang subukin? Bago ang anumang katanungan, mahal na hari, hiling ko na payagan ninyo akong ibahagi ang isang kwento na narinig ko habang papunta rito. Sa isang misteryosong ngiti, sinimulan niyang isalaysay ang kwento ni Aladdin at ang kanyang mahiwagang lampara. Noong unang panahon, may isang payak na binata na nagngangalang Aladdin na natagpuan ng isang lamparang walang katulad. Sa isang hagod lamang, lumitaw ang isang makapangyarihang genie na handang tuparin ang anumang hangarin ng kanyang puso. Ang hari na noong unay walang interes ay tumingin kay Scheherazade na para bang siya mismo ay gawa sa mahayka. Ang paglalakbay ni Aladdin ay dinala siya sa mga nagniningning na palasyo. Ramdam ng hari na para siya mismo ay naroroon sa mga mahiwagang lupain sakay ng isang lumilipad na karpet. Oh, malapit nang magbukang liwayway. Itutuloy natin ang kwento mamayang gabi. Ano? Teka sandali. Hindi mo tinapos ang kwento. Anong nangyari kay Prinsesa Jasmine? Bayad na ba si Jafar sa kanyang makasalanan? Paumanhin, mahal na hari. Ako'y medyo pagod na. Ngunit syempre,
Kung utos po ninyo magpatuloy, ako ay obligado kahit gaano man ako kapagod. Alam ng hari na mas mabuti pang huwag pilitin ng kanyang mga tao. Siyempre, hindi na iyong kinakailangan. Ngunit ako'y magpupumilit na ikay maging bisita. Talaga namang nais kong malaman ang wakas ng kwentong ito. Pumayag si Scheherazade. Ang hari, nakaraniwang may pagkamadaling mawala ng interes tuwing umaga, ay napanatili ang sigla kahit hindi siya natulog buong magdamag. Habang ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot kay Aladdin, Jasmine, Abu, at... Alam mo, dapat ako mag-ampon ng tigre at pangalanan siyang Raja. Kung ang matapang na prinsesang tulad ni Jasmine ay may tigre na mahal niya, bakit hindi ako? Mag-ampon ng tigre? Sino si Prinsesa Jasmine? Alam mo, kailangan kong magpalipas ng oras hanggang magising si Scheherazade at handang tapusin ang kanyang kwento. Bakit hindi mo dalhin ang mga kasunduan sa kalakalan? Oo, iyong kamahalan. Si Scheherazade ang kauna-unahang babae na hindi tinanggihan, kundi inimbitahan pang manatili bilang isang panauhin sa palasyo. Kumalat ang balita at muling umasa ang buong kaharian. Halika, hindi ako nakatulog buong gabi. Iniwan mo ang kwento sa isang nakakakilabot. Tinapos ni Scheherazade ang kanyang kwento at ang hari ay namangha. Wow! Ang ugnayan ni Aladdin at ang kanyang genie ay kahanga-hanga. Tama, minsan sobrang nakatali ang mga genie sa kanilang mga amo. Kaya kailangang mag-isip ng paraan ang mga amo para matulungan sila. Gaya ng ating mangingisda, na paulit-ulit na pinapalabas nila ang kanilang genie sa tubig. Sandali, anong mangingisda? Oh, mahal na hari, ayokong panatilihin kang gising. Hindi pa kayo natutulog buong gabi. Wag, manatili ka. Ayos lang ako. Kung maaring magmungkahi, mahal na hari, maaari ko pong isalaysay ang kwento ng mangingisda at ang genie bukas, kapag kayo'y nakapagpahinga at handa ng mas lalo itong magustuhan. Wala naman pong pagmamadali. Pinag-iisipan ng hari ang kanyang desisyon habang ang kanyang mga mata ay matamlay at tumango siya. Inutusan niyang magpatuloy ang pananatili ni Scheherazade at naglakad patungo sa kanyang silid. Gabi-gabi, inihabi ni Scheherazade ang mga kwento na nagpapaakit sa hari. Sa susunod na gabi, ikiwento niya ang tungkol kay Alibaba at ang 40 na magnanakaw. At kaya, bumulong si Alibaba. Open Sesame! At ang kuweba ng yaman ay nagbukas sa harap niya. Magaling! Habang napapatuloy ang mga kwento, lalo ring lumalalim ang pagkahumaling ng hari. Nakinig siya sa mga salaysay ng katapangan, pag-ibig at sakripisyo. Sa bawat kwento, hinabi ni Scheherazade ang mahika. Binubuksan ng mga pintuan patungo sa hindi kilalang lupain at unti-unting binubuksan ang puso ng hari. Maging ang kaharian ay nagsimulang magpakita ng mga pagbabago. Maraming mga batas ang pinapatupad at ang kalakalan ay muling umusad. Ang hari naging mas maingat at abala buong araw. Palaging naghihintay ng gabi. Ngunit hindi lamang ang kwento ang kanyang hinihintay, si Scheherazade. At gabi-gabi siyang umuupo sa tabi ng babaeng unti-unti niyang minamahal at makikinig sa kanyang malamyos na tinig. Isang gabi, ikinwento niya si Sinbad, ang matapang na manlalayag na mahalaga ang mga kaibigan tulad ng kanyang pakikipagsapalaran. Si Sinbad, bagamat hinarap ang paglubog at panganib, ay nakakita ng lakas sa mga tao sa paligid niya sapagkat ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa katapatan. Totoo yan! Alam ni Scheherazade na malapit nang magtapos ang pagsasalaysay. Sa bawat kwento, nakikita niya ang pagbabago sa hari at sa kanyang mga desisyon. Ang kaharian ay muling umuunlad. Ang mga mahalagang desisyon ay hindi na ipinagpapaliban at ang hari ay mas naging maingat at matutok sa kanyang mga nasasakupan. Dumating na ang oras para sa kwento tungkol kay Prinsipe Camaralzaman at Prinsesa Badora. Dalawang kaluluwang ipinagkanulo at nag-aalangan sa pag-ibig, ngunit dinala sila ng tadhana na magtagpo. Sa isang malayong kaharian, naninirahan ang dalawang marangal na kaluluwa, si Prinsipe Camaralzaman at Prinsesa Badora. Bawat isa'y sugatan dahil sa pagtataksil at parehong nangangakong hindi na muling iibig pa. Ngunit, isang gabi ng tadhana, nagtagpo sila sa isang panaginip kung saan natagpuan nila ang isang ugnayan hindi may paliwanag. Ang hari nawala sa kalaliman ng kanilang pag-ibig. Nagkunwari siyang isang lalaki.
upang protektahan ang kanyang kaharian mula sa nalalapit na digmaan. Oo, ginawa niya. Nagkunwari si Prinsesa Badora bilang isang prinsipe at nagpakita ng tapang at karunungan. Itinago ang kanyang tunay na pagkatao upang pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Pinatunayan niyang ang tapang ay minsan nangangailangan ng pagtago ng tunay na sarili. Napagtanto ng hari ang malaking pagkakamali na nagawa niya habang siya ay nalulunod sa kanyang sariling isipan. Sumantong siya sa kapahamakan ng kanyang kaharian. Nakikinig siya sa mga kwento ni Scheherazade. Nakita niya sa unang pagkakataon ng kagandahan sa imperfeksyon, ang hindi perpekto ngunit mahiwagang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Sa pamamagitan ng paglubog ng barko, pagtatago at pagkakalayo, sila ay sinubok. Bawat hamon ay nagturo sa kanila na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi ng taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Mapapatawad pa ba ako ng aking mga tao, Scheherazade? Ang mga paro-paro ay kumilig sa kanyang tiyan nang marinig niyang binanggit ang kanyang pangalan, isang lalaking kanyang minahal. Tayo ay tao lamang, kamahalan, at maaaring magkamali. Kung sa bagay, pinakita mo lang sa mga tao mo na kaya mo ring mahalin at karapat-dapat kang mahalin. Sa piling mo, kaya kong sakupin ang mundo. Scheherazade, ipinakita mo sa akin ang mundong nakalimutan ko. Isang mundo ng kabaitan, pagtanggap at pagmamahal. Isusulat mo ba ang ating kinabukasan kasama ko? At iyon na nga, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang mananaysay ay nawala ng mga salita. Matapos ang 1,001 gabi ng mga kwento, ang kausayan ni Scheherazade sa pagsasalaysay ng mga kwento ay nagdala sa hari mula sa kalungkutan patungo sa malasakit, mula sa kalungkutan patungo sa pag-ibig. Ang hari at si Scheherazade ay nagpakasal at sa kanyang tabi, ang kaharian ay muling umunlad. Sa kanyang pusong malaya at si Scheherazade sa kanyang tabi, natagpuan ng hari at ng kanyang kaharian ang isang kaligayahan na hindi kayang ibigay ng perpeksyon. At sa gayon, ang kanilang mga kwento ay patuloy na nabuhay, hindi lamang bilang mga kwento ng mga perpektong bayani, kundi bilang mga aral na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pag-ibig, kabutihan, at pagtanggap sa ating magagandang imperpeksyon.